Ako si Hiray, na nabubuhay sa taong 2040. 2 dekada na ang nakakalipas na maganap ang isang malaking trahedya sa mundo at sa Pilipinas. Binalot ng kadiliman ng pandemya ang buong mundo. Isa sa mga biktima nito ay ang aking mga magulang, na sa aking paglaki ay bahagi nila ang kanilang kalunos-lunos na karanasan sa bansa. Kaya halika, samahan mo, balikan natin ang taong 2020 na nagpahirap sa mga Pilipino. Luzon, Visayas at Mindanao. May 5,000 na ang mga pamilyang iniligtas dahil sa pagputok at pagbuga ng amok, usok at lawa ng bulkang Taas. Pananalasan ng bagyong Tuta, bagyong Ulysses, bagyong Ronnie, sa bagyong sa buong mundo ngayong taon. Bagong kalaban. Ito ang coronavirus. Victoria, 300 plus deaths so far. Wake up. It's met with a disturbing milestone in this coronavirus pandemic. This country surpassing 20,000. 2,000 lives lost in the last 24 hours. America's deadliest day yet. 783 deaths in New York alone. This latest surge pushing the U.S. total beyond hard-hit Italy after already overtaking Spain. Now the deadliest nation for COVID-19 fatalities. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. Then I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. In my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll not surround. But the times I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't want to fight no more. There'll be no more. And our children will pay. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Be the champion, take the field now. Unify us. Binago ng pandemya ang pamamaraan, walang haratang klase, kundi online. Modular ang mga leksyon na bigay sa radyo at telebisyon ang turuan. Ma'am, pasensya na po kayo. Hindi po ako makakapasok sa online class natin. Wala po kasi kaming internet sa bahay. Sa totoo lang, wala rin po kaming bahay. Nangungupahan lang po kami. Noong nag-lockdown po kasi, nawalan kami ng pambayad. Pero hindi po sila makaintindi. Wala rin po akong cellphone, ma'am.
Ang meron lang po ako ay yung mga librong pinauwi nyo sa amin. Nasa anong pahina na po kayo? Ma'am, sasagutan ko na lang po lahat para lang sigurado ako na hindi mahuhuli. Hindi na po magre-resist kasi wala rin namang pambili. Ako si Masoy de la Cruz, 18 taong gulang. Isang sinisinis sa sobrang business, hindi ko nilala sa business. Dahil sa medyo hindi nakabas-tapos, sa rin buhay ko ng pagtinakos. Ang hiling ng pamilya na manginang malapit ang binaril ng kapitbahay nilang pulis. Binabaon sa lupa, isang tumulabang walang nakakita. Mayroong na ang sistema, sabihin lang sa'yo, walang nakakita. May pulis, may basta. Kasalanan mo raw kapag namatay ka na mahirap, pero mas kasalanan siguro kapag kaya mo naman pero hindi mo pa rin piniling tumulong sa mga mahihirap. Mas mahirap mamatay ng dilat kaysa pikit. At sa iyong lumalaban hanggang ngayon, salamat dahil hindi ka sumuko. Hindi man alam ng iba yung mga sarili mong pagsubok. Nakikita naman ng Diyos ang iyong puso. Ikaw, alalahanin mo na hindi ka lang basta lumalaban. Nagtatanim ka rin ngayon ng kwento ng katapangan na bukas pwedeng anihin ng kabataan Pilipinas. Kaya natin to. Pilipino tayo. Hanggang